pag pinag-usapan natin na ang basis lamang po nila ay yung notice of disallowance sa COA as evidence, naku po, pag yun po ay tatanggaping ebidensya, karaming makukulong ng mga cabinet officials o kaya pati sa presidente dahil hindi pa nila na-account yung kanilang mga confidential funds or kaya mga notice of disallowances yan. Billions yan. Pumunta ka sa yung website ng COA. Every department, every year, marami silang mga hindi pa naliliquidate. But it doesn't mean na meron ng krimen na nangyari. Under a government na sinasabi nga na sindikato ay mabigat lulukin itong mga ito. Bakit na infrastructure? Bakit hindi yung ayuda lang? At parang mas malaki pa yata yung naka-earmark for infrastructure than ayuda. Nakita naman natin kung paano silang tawagin, honorable, kagalang-galang. Pero ang nakikita po natin ngayon, yung tanong ko po papunta rito sa direksyon. Nakikita po natin na ang dami ng isyong lumutang. Magmula sa PDIC, PhilHealth, Maharlika Fund, hanggang doon sa mga 18 Marines. yung 18 Marines, yung mga malay-maleta. Yes. Pero prior to that, nagkaroon ho ng malaking issue tungkol sa pagiging drug addict ng ating presidente na nung huli, nagsalita yung ating senador, Jaime Marcos, na mismong kapatid niya. Ito po yung tanong ko, sa tingin po ba ninyo, dahil sa dami ng mga mali-maletang napawalan, marami nang natatakpan ng bibig at nasusumulan at hindi na makagawa, paano ho ba ang magandang remedyo natin gagawin pa? Can I answer that? Ako muna, Kong Jing. Alam nyo yung third impeachment namin ni Congressman Jing, Attorney Topacio, and the others. Mike Defensor and the others. Merong ground noon on the alleged drug addiction of the President. Kaya nga hindi tinanggap yung aming complaint ng House Committee Secretary General, House Secretary General, dahil siguro takot sila dyan sa ground na yan eh. Saka yung plunder, isa sa mga grounds yan eh. Moral yan. Hindi lang legal, constitutional, but moral. Kaya takot sila pag moral ang issue eh. Now, itong maleta, andun din yan, yung plunder, which we cited Gutesa and Saldico, na pinatotohanan ngayon ng 18 sundalo. So you see, we have done our part. Congressman Jing, we have done our part. Attorney Topacio, we have done our part. Ang problema, ang House, they have to answer itong maleta issue because Congressman Suntay raised that issue sa Committee on Justice. Kaya doon, pinarule siya ng out of order. Pero tama yun eh. Because baka ito, yung galaw nila ngayon ay they are prejudice and bias against the Vice President because may link doon. I'm not saying that they're guilty, pero we raised that. Attorney Baras. Well, we have the same mind, sinabi na niya, pero I'll just add, no? Yung lahat na sinabi niyo po, with your question, ni-raise na po namin yan lahat ng issue. That's why we filed an impeachment complaint. Pero, dirty trick kami ng House. Unang-una, they made it sure na yung magtatanggap ay absent ng bakasyon daw sa Taiwan. Yung kasunod niya, yung deputy, was also told not to accept it. In fact, did we file a case already to this guy? Itong si Attorney, we're contemplating on filing a case against yung deputy, si Salonga. Kasi hindi siya nagtanggap ng impeachment complaint namin. Had it been na tinanggap nila yon, napakalawak po yung akusasyon namin dito sa, ano ba tawag nila dito kay Marcos? Bangag ng Pangulo? Yeah. So, mayroon po talaga na complaint kami citing all ng mga lahat ng kabulastugan ni Marcos Jr. po. Pero ang inintindi nila yung kay VP Sara. Pero doon sa complaint against Marcos na pinay ng bayan muna na mayroon naman ding laman, wala daw substance.
So, yun po ang imbalance, yun po ang tinatawag nating pamulitika lamang. To protect Marcos, who is being accused of so many crimes by Saldico, by the 18 Marines, versus an allegation na pinagwala ng basis ng COA against the Vice President na napaka-pranggot lang 125 million versus billions of billions na sinasabi ni Saldico na tinanggap ni Marcos Jr. Yun po. Thank you. Okay, Nga pala, may naalala lang ako. Yeah, Ang please. tawag na pala ng ibang tao kay Representative Luis Cro is Representative Necessity. Because necessity knows no law. Baka natin makalimutan yung issue ng confidential funds. 125 million yun, tapos another 600 million yata yung sinasabi, di ba? Sa DepEd yung iba eh. Yes. Immaterial yung sa DepEd, no? Dahil Ayan. hindi naman impeachable Pero official nilang- yung Secretary of Education. Anyway, pag pinag-usapan natin na ang basis lamang po nila ay yung notice of disallowance sa COA as evidence, naku po, pag yun po ay tatanggaping ebidensya, karaming makukulong ng mga cabinet officials o kaya pati sa presidente dahil hindi pa nila na-account yung kanilang mga confidential funds or kaya mga notice of disallowances yan. Billions yan. Pumunta ka sa yung website ng COA. Every department, every year, marami silang mga hindi pa naliliquidate. But it doesn't mean na meron ng krimen na nangyari. So, ang daming mga unliquidated dyan. So, walang basis. Na tapos, ewan ko, meron akong nakita sa Facebook na ginamit nilang ebidensya. Inilabas na lang nila si Piatos na ebidensya doon sa house, di ba? Pero maglalabas din kami ng Piatos dito, kainin natin ha. Hindi ko ebidensya, pag-merienda kasi ang pasasal lang yung binibigay nila sa kamuning eh. Tsaka green ha, green. Okay. Kainin natin to. Yeah. With your permission, I want to change the subject. Because the economy is a very big problem now because of the oil crisis. Binigyan ng President emergency power. Okay, anong inyong recommendation sa President? How to address the oil crisis? Well, una-una, there's no need for an emergency power. Kasi, nasa poder na ng Pangulo yan eh. To address the crisis on oil. In fact, yung kanyang Secretary of Energy has already said na may mga kausap na kami, na may mga supply na, baka may ibang purpose ito. Meron. May infrastructure yan eh. Mayroong mga iba na namang maniobra ito si Marcos. Alam mo, he always have so many dirty tricks in his kinikili. So, ito, these are all alibis na ano. Kaya na-alarm ang mga tao. Unang-una, this is too late. Because nung una pa lang na pumutok yung gera, reverberating effect na kagad yung mawawalan tayo ng oil. Pero sinasabi ni Marcos, 60 days ang reserve natin. Bakit wala pang 30 days nagtaasan na ang mga presyo. So, napaka-handpick niya na Pangulo, hindi niya na-address yung pagsamantala ng mga oil suppliers, yung downstream. Minsan, ako, for my personal experience, pumunta ako sa isang gas station. 120 plus na yung... Isa lang yung gas station ko, parang tinatago ng mga gas station na ma-dispense ka agad yung kanilang stock, hoping to have a windfall. But walang action ang Department of Energy. Walang nakulong, walang nasampahan ng kaso dito sa mga businessmen na mga nagsamantala. So, hindi na kailangan ng emergency. Hinuli na dapat niya kung siya ay talagang competent na Pangulo. Pero he's just so incompetent
that he has to devise an alibi through issuance of an emergency executive order, which can be done by the existing laws already. I'm Peter Rabadas from Bulgar. In as much as Preston po sa parang PDP ng mga PDP, gusto ko malaman, dahil alam niyo po na yung kasalukutang gobyerno ngayon is matatag dahil malaki ang kanilang pondo. So ano po ang status ngayon ng pondo ng PDP? At ano, sino yung mga panlaban nila? Well, bilang Vice President ng PDP and National Spokesman, wala pong pundo yung partido. Sa totoo lang. Kasi this is the only political party in the Philippines that is not financed or controlled or influenced by oligarchs. Yung mga ibang political parties kasi natin dito, ayaw ko nang banggitin yung mga partido na yan. Pero you know who the personalities behind these political parties. Dito sa PDP, of course, si Tatay Digong, siya yung ating chairman emeritus. Ang president din ng partido, si Baste Duterte. Walang pera rin. Ang vice chairman, si Altusi, walang pera. Vice President, Raul Lambino. Wala kaming pera. Si Ferdy, pera. So, but we are the only political party that is grounded down below. We are not the political party that is floating on the clouds na wala silang mga membro ordinaryong mamamayan sa mga barangay. Ang PDP po meron. Continuing po yung aming basic membership seminar with ordinary people. We have started already appointing presidents of our parties in every provinces, and eventually we go to all towns and barangay. Unti-unti lang kasi ang gusto namin matapos man ang eleksyon or hindi, walang iwanan. Nagtatanong po kayo kung sino may pera sa Pilipilaban? Unang-una, si Magtibag, daming pera yun. Kaya lang, in-scratch niya yung Pilipilaban at tumalon doon sa kabila. Isa pang may pera sa Pilipilaban, yung Pepito Alvarez, daming pera rin yun. Wala na rin. Tumalon din. Kawawa yung Pilipilaban, walang naiiwang pera. Ayaw ko si Alcosi, baka mayroon pa. Pero anyway, whatsoever, ma'am. Yung si Magtibag, ang dami palang pera nun. Katabi niya yung bata-bata ni Atong Ang, yung si, yung pangalan nun, Atayne. Naglabas ng 1 bilyon, ha? Tapos, hinawakan ni Magtibag. So, marami silang pera. Pero hindi na Pilipilaban yun ngayon. Nasa kabilang dako na. Iniimbestigahan yung mga 18 Marines na magsasabi sana kung sino binigyan ng mga maleta-maleta. Okay. Mayroon talagang traitor sa bawat organisasyon. Happy Cruz po from DZXL ang ating katipunan at tuklasin natin natin. Ang gusto ko pong malaman kung yung pagdeklara po ba ng state of energy emergency ay tama po ba yun? Gayong maraming problema ang ating bansa. At follow-up question ko doon is, ang PDP laban po ba tinatayuan ang pag-implementa ng Article 12, Section 17 and 18 sa sitwasyon po ng ating bansa? Yeah, before, Pash will answer that, no? please. Sige pa rin. Nakakagulat lang na bakit kailangan mag-declare ng state of national energy emergency na hindi naman ginawa ng ibang bansa ito eh. Marami, buong mundo ay apektado dito. But not anyone in the Southeast Asia, as far as I know, or dito sa ASEAN, or even in other parts of the world, in Latin America or in Africa, na yung kanilang gobyerno ay nag-declare ng state of national energy emergency. Yung pagdeklara kasi ng kanyang mga ganyan, emergency, so parang sa national disaster, then they can start controlling yung flow and price of commodity. Lalong naaalarma tuloy ang taong bayan
lalong naaalarma yung taong bayan. Na para bang may agenda or what na gawin ito para ma-justify yung pagtaas ng mga presyo ng mga produktong langis at eventually lahat ng mga produkto na kailangan natin palusot. Na hindi naman dapat kasi magkasaluhan yung sinasabi nila na there is adequate supply of oil products in the country that will last for another 60 days or 50 days. Then tapos mag-declare ka ng state of national energy emergency. I don't think that is the right approach. I'm sorry to say, I beg to disagree with the action taken by the government in this regard. Kasi sa akin, pwede naman tayo tulad ng usap tayo doon sa mga countries that have available supplies na pwede may parating pa rito. Ang problema natin pag hindi tayo bigyan. Yun, ay problema ng liderato. Last statement. Of course, I cannot deviate from my boss. At yun naman talagang stand ng PDP. Yung sinasabi niyang agenda lamang, let me just expand on that. Tama po yun eh. Unnecessary. Okay lang. Okay. Okay, malakas mo, boss. Because all of the powers are already existing. Kaso nyo, ito ang not so hidden kasi mababasa nyo naman na alam nyo, in an administration that has the trust and confidence of its citizens, hindi ito mapapansin eh. But with a president who has an approval rating of below sea level, laging kahina-hinala ito mga provisions nito ng yung emergency, yung EO 110. Kita nyo number 1. Yung pag-accelerate, hindi lang ito kasi ayuda eh. Hindi lang price control. May infrastructure. Ano ba infrastructure? Di ba flood control infrastructure yun? Ay, naku, pero... Oh, eto ha. Kakaroon ng Well, ito ay nag-accelerate ng construction of renewable energy infrastructure. Solar siguro, natural gas. Ano to? Build. Construction. Anong construction? Di may pondo. Sinong kokontrata niyan? Pina-fast track. Oh, okay. Infrastructure support. Construction na naman. Power generation and transmission facilities. Hindi na ayuda ito. Yung mga tore ito. O sino namang gagawa niyan? May mga congressman na naman mangongontrata dyan. O, ito pa. Emergency procurement. Fast track na naman yan. May mangongontrata na naman yan. Katulad na sabi ko, kung katiwa-tiwala ang pamahalaan, kung tayo ay nasa Singapore, actually kahit Vietnam, mataas ang level nila ng trust, okay ito. Pero under a government na sinasabi nga na sindikato, mabigat lulukin itong mga ito. Bakit na infrastructure? Bakit hindi yung ayuda lang? At parang mas malaki pa yata yung naka-earmark for infrastructure than ayuda. So yun ang medyo may misgiving po tayo. Kaya tama po yung sinabi ni Atty. Lambino, unnecessary, dumiskarte na naman. Magaling mag-diskarte talaga itong gobyerno ito. Thank you po. Thank you very much.